Kapag ang kapangyarihan ay ginamit upang mang-api, laging may tinig ng katotohanan na bumabangon kahit papilit itong pinatatahimik. Noong gabing iyon, ang tahimik na kalsada sa isang maliit na barangay ay naging saksi sa simula ng isang malaking lihim na dahan-dahang nabubunyag. Si Annalyn Santos, isang simpleng dalaga, ay maingat na minamaneho ang kanyang itim na scooter. Sa likod niya, ang kanyang ina na si Aling Ellen ay mahigpit na yumayakap sa mga pinamili mula sa palengke. Hindi nila alam na ang isang maikling engkwentro sa kanto ay magdadala sa kanila sa isang masalimuot na bitag ng kataksilan, kung saan ang linya sa pagitan ng kaibigan at kaaway ay unti-unting lumalabo. Dahan-dahan ang takbo ng scooter ni Annalyn sa makipot na kalsada ng kanilang barangay. Papalapit na ang unahang gulong nito sa isang interseksyon nang biglang dalawang lalaking malalaki ang katawan ang humarang sa kanilang daraanan. Nakasuot sila ng kulay abong uniporme ng pulisya, na maisagisag na nakaburda sa kanilang manggas. Ang kanilang mga mukha ay matigas, puno ng kayabangan. Ang isa ay matangkad at matalim ang tingin, nagngangalang Berto. Ang isa naman ay mas matipuno at makapal ang panga, si Gardo. Tumayo sila sa gitna mismo ng daan na nagpilit kay Annalyn na biglang prenuman. Umiskit ang tunog ng gulong. Ang katawan ni Aling Ellen, na may edad na, ay umabante habang hawak pa rin ang supot ng mga pinamili. Anong problema, sir? Tanong ni Annalyn, kalmado ang boses ngunit puno ng pagtataka. Humarap si Berto, pinagkrus ang mga braso sa dibdib. Mabigat at arogante ang kanyang tono. Alam mo ba kung anong nilabag mo? Kumunot ang noo ni Annalyn, litong-lito. Nilabag po? Ano pong nilabag ko? Dahan-dahan po ang takbo ko. Nasa linya naman ako. Walang stoplight. Hindi rin naman ako lumusot. Biglang humisi si Gardo. Itinuro ng daliri niya ang semento. Tumawid ka sa solid white line kanina. Violation yan. 5,000 piso ang multa. Po, napasinghap si Annalyn. 5,000. Tumataas ang kanyang boses, halatang hindi makapaniwala. Wala po akong nilabag. Huwag po kayong magbintang, sir. Kasama ko ang nanay ko. Paanong magiging kaskasera ako? Mula sa likuran, sinubukan ni Aling Ellen na pakalmahin ang sitwasyon. Nanginginig ang kanyang boses. Sir, hindi po kaskasera ang anak ko. Pauwi lang kami galing palengke. Kung may maliman po, pakiusap, pagsabihan niyo na lang po ng maayos. Ngunit ang malumanay na pakiusap na iyon ay sinagot lamang ng mapanuyang tawa ni Gardo. Lumapit siya, ang mukha niya ay malapit na kay Annalyn. Malakas ang kanyang pananalita. Ale, kung ayaw niyong magbayad ng 5,000, itong motor niyo, i-impound namin. Akala mo ba, pwede kang maghari-harian sa kalsada? Tumingin ng diretso si Annalyn, kahit pa kumakabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Anong batas po yan, sir? Huwag po kayong magbiro. Wala akong kasalanan. Kung may ebidensya kayo, ilabas niyo. Si Berto, na kanina pa nakatayo lang, ay nagsalita na rin sa wakas. Malamig ang kanyang tono. Huwag ka ng maraming satsat, miss. Kitang-kita ng dalawang mata ko, nilabag mo at ng nanay mo ang solid line. Ngayon, mamili ka, magbayad ka rito o sumama ka sa presinto. Lalong tumindi ang tensyon. Si Aling Ellen, na nakaupo pa rin sa likod, ay nanginginig ang mga kamay habang hawak ang mga pinamili. Bumulong siya, anak, tama na. Huwag ka nang lumaban. Sumunod na lang tayo. Pero hindi na tinag ang tingin ni Annalyn. Alam niyang hindi ito tungkol sa batas, kundi sa purong pang-aabuso ng kapangyarihan na ipinipilit sa kanila. Ang dalawang lalaking nakauniporme ay mayabang na nakatayo, tiwalang walang sinumang maglalakas loob na kalabanin sila. Habang ang hangin ng hapon ay marahang umiihip sa kanto ng kanilang barangay, napagtanto ni Annalyn na siya at ang kanyang ina ay napasok sa isang maruming laro na mas malaki pa kaysa sa isang simpleng paglabag sa trapiko. Ang tensyon sa kanto ay lalong nakakapanikip ng dibdib. Si Aling Ellen ay patuloy pa ring sinusubukang pakalmahin si Annalyn sa mahinang boses. Anak, huwag ka nang lumaban. Sumunod na lang tayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na niyayakap ang plastik na supot na naglalaman ng mga gulay.
Ngunit ang mga salitang puno ng takot na iyon ang tila naging mitsa. Biglang humisi si Gardo. At sa isang marahas na kilos, bigla niyang inagaw ang supot ng pinamili mula mismo sa pagkakahawak ni Aling Ellen. Kung ayaw mong magbayad, itong pinamili ninyo ang kukumpiskahin ko muna, sabi niya ng malakas habang tumatawa ng magaspang. Ang kanyang kilos ay napakabigla, na naging dahilan upang mawala ng balanse ang matandang katawan ni Aling Ellen. Mabilis na bumaba si Annalyn mula sa motor upang subukang saluhin ang kanyang ina. "Sir, huwag kayong bastos," sigaw niya, puno ng pag-aalala. Ngunit huli na ang lahat. Si Aling Ellen ay napaupo sa semento. Napunit ang supot at ang mga gulay, bigas, at iba pang bilihin ay nagkalat sa kalsada. Ang mga taong dumaraan ay naglakas loob lamang na sumulyap. Walang sinuman ang gustong lumapit. Ang takot ay nagtulak sa kanila na manahimik na lamang. Galit na tumingin si Annalyn kay Gardo. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa emosyon. "Pulis ba kayo o mga tulisan? Dahil sa inyo, natumba ang nanay ko." Lumapit si Gardo. Lalong naging mabangis ang kanyang mukha. "Ang laki ng bibig mo, ano? Kung ayaw mong humaba ang usapan, ibigay mo na ang pera ngayon. O itong motor ang dadalhin ko sa presinto. Ikaw ang mamili." Ang kanyang tono ay parang ungol ng isang mabangis na hayop na handang manila. Idinagdag ni Berto sa malamig na tono, "Sa tingin mo, mananalo ang isang tulad mo laban sa amin? Tandaan mo, itong uniforme ang nagsasalita. Wala kang anumang ebidensya." Hinawakan ni Annalyn ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina na nanginginig, saka tumayo at hinarap ang dalawang lalaki. Malakas ang kanyang boses, nanginginig dahil sa galit. "Sobra na kayo. Nahulog ang nanay ko dahil sa inyo. Ngayon, pati pinamili namin, inagaw ninyo. Hanggang kailan ninyo aapihin ang maliliit na tao sa kalsadang ito?" Ang kanyang mga salita ay tila isang sampal sa amor proprio ni Gardo. Walang maraming salita, mabilis na lumipad ang malaki niyang kamay at sinampal ng malakas ang mukha ni Annalyn. Malinaw na narinig ang tunog ng sampal, umalingaw sa hangin na ikinagulat ng ilang nanonood. Natigilan si Annalyn. Ang kanyang katawan ay napaurong at ang kanyang pisngi ay uminit at namula. "Walang hiya ka," sigaw ni Gardo, nag-aalab sa galit. "Huwag mo akong turuan sa trabaho ko." Sinubukan ni Aling Ellen na muling bumangon. Nanginginig ang kanyang katawan. "Tama na, anak, huwag mo nang labanan. Lalala lang." Mahina ang kanyang boses, puno ng takot. Tanging isang tawa ang isinagot ni Berto, saka yumuko ng malamig. "Kung gusto mong maibalik ang motor na ito, pumunta ka sa presinto bukas. Magdala ka ng 5,000. Kung hindi, magiging kumpiskadong gamit na ito." Pinunasan ni Annalyn ang kanyang masakit na pisngi, tinitigan ang dalawang lalaki na may pigil na galit. "Hindi ako mananahimik. Ire-report ko kayo," sabi niya ng may determinasyon. Kahit nanginginig ang kanyang tono, ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa pagtawa ni Gardo. Tumingin siya ng masama, puno ng puot ang kanyang mukha. "I report." "Kanino mo ire-report? Alam ng lahat dito kung sino ang may hawak ng kontrol. Wala kang panlaban." Ang mga salitang iyon ay parang isang pagbabanta. At nang walang babala, malakas na sinipa ni Gardo ang katawan ni Aling Ellen na kasalukuyan palang nakakatayo. Ang matandang babae ay muling bumagsak sa semento. Sa pagkakataong ito, ang kanyang katawan ay bumagsak at nawalan ng malay. "Inay," sigaw ni Annalyn, napaluhod at niyakap ang kanyang ina na nawalan ng malay. Bago pa man niya makontrol ang sarili, lumapit si Berto at marahas na sinipa si Annalyn na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Nahirapan siyang huminga at ang sakit ay kumalat sa buong katawan niya. "Bukas sa presinto kung gusto mo pang makita ang motor mo," malamig na sabi ni Berto, na tila walang pakialam sa mga sigaw ni Annalyn. Walang abog-abog nilang pinaandar ang motor ni Annalyn at dinala ito palayo, iniwan ang mag-ina na nakahandusay sa kalsada. Ang papalayo na tunog ng motor ay parang isang masakit na pang-iinsulto. Ang mga taong nakakita ay nanatiling tahimik. Ang takot ay nag-iwan sa kanila na walang magawa. Gamit ang natitirang lakas, kinalagkad ni Annalyn ang katawan ng kanyang ina na walang malay patungo sa gilid ng kalsada.
Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tulong, may makakatulong ba sa akin na dalhin ang nanay ko sa ospital? Desperado niyang sigaw. Ang tahimik na hapon sa barangay na iyon ay naging isang entablado ng kawalang katarungan. Ang dalawang lalaking nakauniporme na dapat sana inagpoprotekta ay umasal na parang mga bandido sa kalsada. At sa gitna ng kalsadang puno ng mga piping saksi, sumumpa si Annalyn sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang tratuhin ng ganito ang kanyang ina nang walang kalaban-laban. Gamit ang nalalabing lakas, kinalagkad ni Annalyn ang katawan ng kanyang ina patungo sa gilid ng daan. Ang kanyang mga luha ay humalo sa pawis, ang paos niyang boses ay pumunit sa katahimikan ng hapon. Tulong, may makakatulong ba sa akin na dalhin ang nanay ko sa ospital? Sa loob ng ilang sandali, tanging mga blangkong tingin lamang mula sa mga taong takot lumapit ang kanyang natanggap. Hanggang sa isang tricycle driver ang huminto. Nakasuot pa ang kanyang helmet at baka sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. Miss, isakay na natin. Pero bilisan natin. Wala nang malay ang nanay ninyo. Hindi na nag-isip pa si Annalyn. Sa tulong ng driver, binuhat niya ang katawan ni Aling Ellen papasok sa tricycle. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaalalayan ang ulo ng ina upang hindi ito tumagilid. Salamat po, kuya. Pakiusap po, pakibilisan. Mabilis na humarurot ang tricycle, hinahawi ang daan sa dapit hapon. Hinampas ng hangin ang basang mukha ni Annalyn, ngunit iisa lang ang nasa isip niya, kailangang mailigtas agad ang kanyang ina. Pagdating sa pinakamalapit na ospital ng bayan, mabilis na dinala ng mga nurse si Aling Ellen sa emergency room. Ang matinding puting ilaw ng neon ay nakakasilaw. Nagkakasagutan ang mga utos ng doktor. Nakatayo si Annalyn sa labas ng pinto, habol ang kanyang hininga. Mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ng kanyang ama. Nang sumagot ang tawag, isang mabigat na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Hello, Annalyn. Anong nangyari, anak? Nanginginig ang boses mo. Hindi na napigilan ni Annalyn ang pag-iyak. Tay, si inay binugbog, sinipa ng mga pulis sa kalsada. Kinuha rin nila ang motor natin. Tay, sobra na sila. Basag ang kanyang boses, naninikip ang dibdib. Sa kabilang linya, narinig niyang nagbago ang tono ng ama, naging matigas, na parang isang komandante na nagpipigil ng galit. Sino sila? Sabihin mo ang pangalan. Mabilis na sumagot si Annalyn. Berto at Gardo. Nakauniporme sila ng pulis. Tay, sabi nila kung gusto nating maibalik ang motor, kailangan magbayad ng 5,000 sa presinto. Sandaling katahimikan ang namayani. Pagkatapos, tumigas ang boses ni Ricardo. Matatag at puno ng otoridad. Kalma, Annalyn. Huwag kang gagawa ng kahit ano muna. Huwag kang padala sa emosyon. Nasa labas ako ng syudad ngayon pero bukas, uuwi ako. Bantayan mo ng mabuti si inay. Huwag kang mag-isa. Kung bumalik sila, huwag mo silang lalabanan. Mahigpit na hinawakan ni Annalyn ang telepono. Pilit na pinipigilan ang paghikbi. Pero, tay, hindi lang nila kinuha ang motor. Binugbog nila si inay hanggang sa mawalan ng malay. Hindi ko kayang manahimik lang. Lalong tumaas ang boses ni Ricardo, ngayon ay parang nagbibigay na ng utos militar. Annalyn, makinig ka sa akin. Alagaan mo muna ang nanay mo. Huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Ang boses na iyon ay napakatatag kaya't si Annalyn ay natahimik na lamang. Yumuko siya, kahit pa nag-aalab pa rin ang kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Mula sa loob ng AUC, isang nurse ang tumawag, pamilya ng pasyente, pakiusap, pumasok po kayo. Kailangang bantayan ang kondisyon ng nanay ninyo. Agad na pumasok si Annalyn, tinitigan ang maputlang mukha ng kanyang ina na nakahiga at may nakakabit na swero. Kinabukasan, ang matinding sikat ng araw sa Cavite ay hindi nakapigil sa paglalakad ng isang lalaking nakacamouflage. Si Master Sergeant Ricardo Cardo Santos ay kararating lang mula sa Mindanao. Matigas ang kanyang mukha, pinipigilan ang galit. Bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng layunin. Sa harap ng pintuan ng Police Community Precinct,
isang gwardiya ang nakatayo na may blankong mukha. Ano pong maitutulong ko, sir? Magalang ngunit matigas niyang tanong. Tumayo ng tuwid si Cardo. Ang kanyang boses ay mabigat at tumatagos. Hinahanap ko ang dalawang miyembro ninyo, sina Berto at Gardo. Palabasin ninyo sila. Gusto ko silang makausap ng personal. Ang gwardiya ay mukhang kinabahan. Napalunok bago mabilis na sumagot. Paumanhin po, sir. Wala po sila dito. Nasa field duty po sila. Matalim ang tingin ni Cardo, tumatago sa mukha ng gwardiya. Huminga siya ng malalim at idinagdag, kung ganoon, gusto kong makausap ang hepe ninyo. Ngayon din ni. Agad na naramdaman ang tensyon. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto ng isang opisina. Isang lalaki ang lumabas na may mahinahong lakad. Maayos ang kanyang uniforme. Isang manipis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Magandang tanghali. Ako si Police Major Velasco, ang hepe dito. Anong kailangan ninyo at hinahanap ninyo ang mga tauhan ko? Diretsong tumingin si Cardo, walang paligoy-ligoy. Ako si Cardo Santos, miyembro ng Philippine Army Special Forces. Nandito ako dahil ang anak kong si Annalyn Santos at ang asawa kong si Ellen ay minaltrato ng mga tauhan ninyo. Inagaw ang motor ng anak ko, binugbog ang asawa ko hanggang mawalan ng malay, at sinampal ang anak ko sa harap ng maraming tao. Ang mga may gawa, malinaw, sina Berto at Gardo. Nakikinig si Velasco na may blankong mukha. Pagkatapos, bigla siyang tumawa ng bahagya, na parang pinagtatawanan ang narinig. Sir, mag-ingat ka sa pananalita mo. Mababait na tao ang mga tauhan ko. Wala pa akong natatanggap na ulat na gumagawa sila ng ganyan. Ang kanyang tono ay kalmado ngunit puno ng pagmamaliit. Kumulo ang dugo ni Cardo. Tumaas ang kanyang boses. Huwag mo akong lokohin, Major Velasco. Nagsasalita ako base sa katotohanan. Ang asawa ko ay nakahiga pa rin sa ospital. Kung kailangan, magdadala ako ng mga saksi mula sa kalsada na nakakita sa pangyayari. Nanliit ang mga mata ni Velasco. Nawala ang kanyang ngiti. Sa malamig na tono, sumagot siya, mga saksi sa kalsada. Alam ninyo naman siguro na ang mga tao ay madalas magkamali ng intindi, minsan hindi nila naiintindihan ang mga patakaran. At saka, kung may problema man, dapat idaan sa tamang proseso, hindi yung pupunta dito at ipagyayabang ang pagiging special forces. Biglang tumindi ang tensyon sa silid. Ang mainit na hangin ng Cavite ay tila lalong nakakasakal. Ikinuyom ni Cardo ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng pagbabanta. Pumunta ako rito ng maayos para hanapin ang hustisya. Pero kung pagtatakpan ninyo ang mga tauhan ninyo, ituturing kong kasabwat kayong lahat. Nanatiling kalmado si Velasco, sumandal pa sa kanyang upuan. Bumalik ang manipis ng ngiti. Ngunit sa pagkakataong ito, mas parang banta kaysa sa pagiging magiliw. I hate you. Major Santos, makinig ka. Kung itutuloy ang akusasyong ito ng walang matibay na ebidensya, ang pangalan ng institusyon ko ang madudungisan. Umaasa akong magiging matalino ang pamilya ninyo. Huwag nating palakihin ang maliit na problema dahil lang sa emosyon. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin, parang isang patalim na handang sumaksak pabalik. Tumingin ng matalim si Cardo, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sa mababa ngunit matatag na boses, sinabi niya, sige. Kung ganoon, hahanapin ko mismo ang ebidensya ko. At kapag nabunyag ang lahat, sisiguraduhin kong ang pangalan ninyo ang masisira. Hindi sumagot si Velasco, isang malamig na ngiti lamang ang kanyang isinukli. Ang pag-uusap ay nagtapos sa isang nakakabinging katahimikan. Tumalikod si Cardo, lumabas na may mabigat na hakbang, dala-dala ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laban, at ang kalaban niya ay mas malaki pa kaysa sa dalawang pulis kalsada na nagngangalang Berto at Gardo. Kakalabas pa lang ni Cardo sa opisina ng hepe ng isang nag-aalangang boses ang mahinang tumawag sa kanya, Sir, isang batang pulis na nagbabantay malapit sa pinto ang nakatayong alanganin. Mukha siyang balisa. Mabilis na lumingon si Cardo. Matalim ang kanyang tingin. May alam ka ba? Maikli niyang tanong. Napalunok ang pulis.
Saka mabilis na umiling. Hindi po, sir. Madalas ko lang pong marinig sa mga bulong-bulungan. Sabi nila, sina Berto at Gardo, mahilig daw manggipit sa labas. Masyado raw abusado, pero hindi ko pa po nakita mismo. Kapag nagsalita po ako ng walang basehan, baka matanggal ako sa serbisyo. Mahina ang kanyang boses, na tila bawat salita ay maaaring magdulot sa kanya ng panganib. Lumapit si Cardo, tinapik ng mariin ang kanyang balikat. Makinig ka, iho. Kung tunay kang pulis, tungkulin mong protektahan ang mga tao. Kung mananahimik ka, ibig sabihin, pareho ka lang sa kanila. Ang mga salitang iyon ay tumusok na nagpamutla sa mukha ng batang pulis. Yumuko siya, hindi magawang tumingin pabalik. Samantala, sa loob ng kanyang opisina, si Velasco ay nanatiling kalmadong nakaupo na may manipis na ngiti na mahirap basahin. Mula sa likod ng kurtina, sinulyapan niya ang isang lalaking nakauniporme na nakatayo sa sulok ng silid. Ang kanyang boses ay mababa ngunit malamig. Masyadong maraming alam ang taong iyon. Kung patuloy siyang maghuhukay, baka kumalat ang lahat. Siguraduhin mong wala siyang makikita. Mabilis na tumango ang lalaki sa tabi niya. Opo, sir. Naiintindihan ko po. Sa labas, lalong tumindi ang sikat ng araw. Ngunit nanlalamig ang dibdib ni Cardo. Paulit-ulit na umalinggaw-ngao sa isip niya ang mga salita ni Velasco. Huwag nating palakihin ang maliit na problema dahil lang sa emosyon. Alam niyang hindi iyon simpleng payo, kundi isang nakatagong banta. Tumigas ang kanyang tingin. Hindi na ito usapin ang dalawang abusadong pulis na sina Berto at Gardo. May mas malaki, mas organisadong puwersa na nagpoprotekta sa kanila mula sa likuran. Hapon na iyon. Habang naglalakad patungo sa paradahan, inilabas ni Cardo ang kanyang cellphone. Mabigat ang kanyang boses nang tumawag sa numero ni Annalyn sa ospital. Annalyn, makinig ka ng mabuti. May mas malaki pa sa likod ni Berto at Gardo. Ang hepe mismo, tila pinagtatakpan sila. Kailangan mong mag-ingat. Huwag kang lalabas ng bahay ng mag-isa. Sa kabilang linya, si Annalyn, na nagbabantay sa kanyang ina sa kama ng ospital, ay sumagot na may pag-aalala. Tay, ibig sabihin, totoo ngang may protector sila? Dapat na ba nating i-report sa Camp Crame? Umiling si Cardo, kahit alam niyang hindi siya nakikita ng anak. Hindi pa. Kung magre-report tayo ng walang matibay na ebidensya, baka sila pa ang bumaliktad sa atin at kasuhan tayo ng paninirang puri. Kailangan ko munang alamin kung sino talaga ang nagpoprotekta sa kanila mula sa likuran. Nanginginig ang boses ni Annalyn. Tay, natatakot ako. Paano kung bumalik sila? Paano kung mapahamak si inay? Huminga ng malalim si Cardo. Ang kanyang boses ay naging kalmado ngunit matatag. Kung maglakas loob silang galawin kayo ulit, ibig sabihin, naghahanap sila ng kamatayan. Pero hanggang hindi pa dumarating yon, huwag kang gagawa ng kahit ano. Hayaan mong ako ang bahala. Ilang segundo ng katahimikan ang namayani sa telepono. Hinawakan ni Annalyn ang kamay ng kanyang ina na mahina pa rin. Samantala, si Cardo ay nakatayo sa labas ng presinto. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa mainit na kalangitan. Sa kanyang puso, alam niyang ang larong ito ay kinasasangkutan na ng higit pa sa 2 pulis kalsada. Kalalagay pa lang niya ng kanyang paa sa isang madilim na bitag na mas malaki pa. Gabi na. Ang kapaligiran sa ospital ay tahimik. Tanging mga yabag lang ng nurse na paminsan-minsang dumadaan sa pasilyo ang naririnig. Si Annalyn ay nakaupo sa waiting area, pagod ang mga mata. Hindi niya binibitiwan ang kanyang cellphone. Bigla, nag-vibrate ang screen. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Kumunot ang noo ni Annalyn. Pagkatapos, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang nilalaman ng mensahe. Isang larawan ng isang opisyal na dokumento na may nakasulat na Field Operation, kumpleto sa mga pirma ni Berto, Gardo, at ng hepe na si Velasco. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Annalyn. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang mensahe ay may kasamang maikling teksto, hindi sila nag-iisa. Mag-ingat ka. May mas mataas pa sa kanila. Nanlamig ang batok ni Annalyn.
Tumingin siya sa bintana, pakiramdam niya ay may mga matang nagmamasid sa kanya. Bago pa man siya makalma, isa pang notifikasyon ang lumitaw. Sa pagkakataong ito, larawan ng isang itim na kotse na walang plaka, nakaparada mismo sa harap ng ospital. May maikling tala, binabantayan kanila. Huwag kang lalabas ngayong gabi. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likod ni Annalyn. Mabilis siyang tumayo, lumapit sa bintana, at isinara ang kortina gamit ang nanginginig na kamay. Tay, halos pabulong niyang sabi ng pindutin ang numero ni Cardo. Nang sumagot, basag ang kanyang boses. Tay, may kahina-hinalang kotse sa baba. May larawan ng dokumento na may pirma ni Berto, Gardo at Velasco. May nagsabi sa akin na hindi sila nag-iisang kumikilos. Sa kabilang linya, ang boses ni Cardo ay mabigat at tensyonado. Huwag mong burahin ang mensahe. Itago mo. Maaaring maging mahalagang ebidensya yan. Sino ang nagpadala? Umiling si Annalyn kahit hindi siya nakikita ng ama. Walang pangalan ang numero. Natatakot ako, Tay. Baka alam nilang nasa ospital ako. Nagpigil ng hininga si Cardo. Pagkatapos, ang kanyang boses ay naging parang isang utos. Annalyn, makinig ka. Ikandado mo ang pinto ng kwarto. Huwag kang magpapasok ng kahit sinong hindi kilala. Kung may kahina-hinala, tawagin mo agad ang nurse. Huwag kang mag-isa. Kakasabi pa lang ni Annalyn ng T-Opo, nang isang lagitlit ang marinig mula sa pinto ng kwarto. Dahan-dahan itong bumukas. Isang lalaking nakaitim na jacket ang pumasok. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng maskara. Tanging isang pares ng matalim na mga mata ang nakatingin sa kanya. Agad na naging alerto si Annalyn. Nanigas ang kanyang katawan. Umatras siya hanggang sa makatayo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Sino ka? Anong kailangan mo dito? Nanginginig ngunit matatag niyang tanong. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay na para bang nais siyang pakalmahin. Kalma. Hindi ako kalaban. Pero makinig ka ng mabuti bago mahuli ang lahat. Huwag kang lalapit, sigaw ni Annalyn. Kung hindi, sisigaw ako. Ang kanyang boses ay sapat na malakas para mapalingon ang isang nurse na dumadaan. Ngunit huminto ang lalaki sa ilalim mismo ng malamlam na ilaw, tinititigan siya ng diretsyo. Ang unang pangungusap na lumabas sa kanyang bibig ay halos ikahimatay ni Annalyn. Kung patuloy na hahanapin ng tatay mo ang katotohanan, maaaring malagay sa panganib ang buhay ninyo. Sina Berto at Gardo ay mga piyon lang. Ang nagpoprotekta sa kanila ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Napalunok si Annalyn, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Anong ibig mong sabihin? Sino ang mas makapangyarihan? Hindi direktang sumagot ang lalaki. Dumukot siya sa bulsa ng kanyang jacket, naglabas ng isang pirasong papel, at inilagay ito sa maliit na mesa sa tabi ng kama ni Aling Ellen. Lahat ng sagot ay nandyan. Kinakabahang sinulyapan ni Annalyn ang papel. Nang lumingon siyang muli, ang lalaking nakaitim na jacket ay papalapit na sa pinto. Teka, sigaw ni Annalyn. Tumaas ang kanyang boses. Sino ka ba talaga? Bakit mo kami tinutulungan? Huminto sandali ang lalaki sa may pintuan. Lumingon siya ng bahagya, hindi tinatanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang boses ay mabigat, puno ng pighati. Dahil naging biktima rin ako, tulad ninyo. Ang pagkakaiba lang, hindi nakaligtas ang pamilya ko. Katahimikan ang namayani. Pagkatapos, mabilis siyang nawala sa madilim na pasilyo, na para bang sanay siyang umiwas sa liwanag. Nakatayo si Annalyn na tulala, nanginginig ang mga kamay habang inaabot ang papel na iniwan. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Doon, malinaw na nakasulat ang isang malaking pangalan, Velasco. Tila huminto ang daloy ng dugo ni Annalyn. Nahirapan siyang huminga. Sa sobrang pag-aalala, agad niyang tinawagan ang kanyang ama. Nang sumagot, sumabog ang kanyang boses. Tay, totoo ngang dumating ang misteryosong tao sa kwarto. Sabi niya, mga piyon lang sina Berto at Gardo, at ang pangalang isinulat niya ay Velasco. Ang hepe mismo ang utak ng lahat. Sa kabilang linya, matagal na natahimik si Cardo.
Ang kanyang paghinga ay mabigat, nagpapahiwatig ng pinaghalong galit at pagkabalisa. Sa wakas, sumagot siya sa mababang ngunit matatag na boses. Kung totoo yan, ibig sabihin, hindi na lang mga abusadong pulis ang kalaban natin. Isang sindikato na ang hinaharap natin. Ibinaba ni Annalyn ang telepono na may nanginginig na kamay. Ang kanyang tingin ay napunta sa mukha ng kanyang ina na mahina pa ring nakahiga. Sa likod ng takot, tumigas ang kanyang puso. Ano man ang mangyari, ang katotohanan ito ay hindi dapat hayaang manatiling nakabaon. Kinaumagahan, si Cardo ay nakaupo sa kanyang opisina na may tensyonadong mukha. Nakatitig siya sa screen ng laptop na kasalukuyang konektado sa isang military-grade encrypted network. Mabigat ang kanyang boses nang pindutin ang isang espesyal na numero ng isang kasamahan sa intelligence. Cardo 2. Kailangan ko ng impormasyon tungkol sa hepe ng presinto sa Cavite, si Major Velasco. Hinala ko, hindi lang siya ordinaryong pulis. Sa kabilang linya, may mahabang katahimikan. Pagkatapos, isang mabigat na boses ang sumagot. Cardo, kung binanggit mo ang pangalang iyan, ibig sabihin, pumasok ka na sa delikadong teritoryo. Maraming ulat tungkol sa kanya, pero bawat ulat, laging nawawala na parang bula. Sigurado ka bang gusto mong buksan ang kahon na to? Ikinuyom ni Cardo ang kanyang kamao sa mesa. Sigurado. Ang pamilya ko na ang naging biktima. Hindi ako mananahimik. Ilang minuto ang lumipas, nagpadala ang kanyang kasamahan ng isang naka-encrypt na file. Maingat itong binuksan ni Cardo. Nang lumabas ang isang mahabang listahan sa screen, nanigas ang kanyang mukha. Maayos na nakalista ang mga kaso, pangingikil sa palengke, pagkawala ng ebidensya, koneksyon sa mga iligal na gawain. Sa halos lahat ng talaan, lumalabas ang pangalan ni Velasco bilang field coordinator. Ngunit sa tabi nito, laging may maikling paliwanag, hindi na patunayan. Mahinang umungol si Cardo. Laging malinis sa papel. Ibig sabihin, may nagpoprotekta sa kanya sa Camp Crame. Mabilis niyang sinuri ang dokumento hanggang sa huminto ang kanyang mga mata sa isang bahagi na halos nagpatigil sa kanyang dugo. Doon, malinaw na nakasulat, Security Operations conducted with the assistance of an Army Special Forces unit. Person in charge, Lasik. Ricardo Santos. Isang malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang sentido. Binasa niya ito ng paulit-ulit, umaasang mali lang ang pag-type. Ngunit malinaw na nakasulat ang linya. Ang kanyang sariling pangalan ay ginamit bilang bahagi ng sindikato na kanyang nilalabanan. Muling tumunog ang kanyang telepono. Ang kanyang kasamahan sa kabilang linya ay nagsalita ng mahina ngunit seryoso. Cardo, kailangan mong malaman na nakalista ang pangalan mo sa dokumentong iyan. Hindi ko alam kung paano kanila naipasok, na para bang kasama ka sa nagpoprotekta sa sindikato. Maaaring gawa-gawa lang, maaaring isang patibong. Tumayo si Cardo, ang kanyang upuan ay malakas na tumama sa sahig. Hindi ako kailanman nasangkot dyan. Sinadya nilang gamitin ang pangalan ko para pabagsakin ako. Sumabog ang kanyang boses. Ngunit agad siyang huminga ng malalim, sinusubukang mag-isip ng malinaw. Idinagdag ng kanyang kasamahan sa mabigat na tono, naniniwala akong wala kang kinalaman. Pero sa papel, lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iyo. Kung lalabas ito sa publiko, hindi lang ranggo mo ang mawawala, baka maging wanted ka pa. Ipinikit ni Cardo ang kanyang mga mata, nararamdaman ang bigat na lalong dumadagan sa kanya. Alam niyang hindi na ito simpleng maruming politika. Ito ay isang tusong stratehiya para bitagin siya, para palabasin na bahagi siya ng krimen na kanyang nilalabanan. Sa kanyang isipan, biglang lumitaw ang mukha ni Annalyn. Tiyak na magugulat ang kanyang anak, baka pagdudahan pa siya. Kung malalaman niyang nakalista ang pangalan ng ama sa sindikatong iyon, naggalit ang panga ni Cardo. Hindi. Ibabaliktad ko ang laro nila. Akala nila kaya nila akong bitagin, pero ipapakita ko sa kanila ang kabaliktaran. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang kalaban niya ay hindi na lang isang hepe ng presinto. May mas malaking anino, mas madilim, at mas makapangyarihan sa Maynila. Sa dokumentong iyon, malabong lumitaw ang mga inisyal ng isang general. Iyon ay sapat na para malaman ni Cardo.
Kalalagay pa lang niya ng kanyang paa sa isang larangan ng digmaan na maaaring sumira sa lahat. Gabi na. Si Annalyn ay nakaupo sa waiting area ng ospital. Hindi mapakali ang kanyang isip. Tinitigan niya ang kanyang ina na mahina pa ring nakahiga, saka kinuha ang kanyang cellphone. Isang determinasyon ang nabuo sa kanya. Hindi siya maaaring maghintay na lang sa kanyang ama. Siya mismo ang kailangang maghanap ng ebidensya. Gamit ang nanginginig na kamay, sinimulan niyang tawagan ang ilang tindera sa palengke na kanyang kilala. Ang unang tawag ay sinagot ng isang boses na puno ng takot. Annalyn, huwag mo akong isali dyan. May pwesto pa ako doon. Kung malaman nilang nagsalita ako, tapos na ako. Pinatatag ni Annalyn ang kanyang boses. Kuya, biktima rin po ako. Ang nanay ko, sinipa hanggang mawalan ng malay. Kung mananahimik tayong lahat, lalo lang silang lalakas. Hindi ko po hahayaang mangyari ulit yon. Ngunit tumanggi pa rin ang tindero at mabilis na ibinaba ang telepono. Naggalit ang ngipin ni Annalyn. Ngunit hindi siya sumuko. Sinubukan niyang muli sa ibang numero. Isang matandang nagtitinda ng gulay na matagal na niyang kakilala. Mahina at nag-aalangan ang boses nito. Anak, natatakot ako. Binugbog nila dati ang asawa ko nang tumanggi siyang magbigay. Kung magsasalita ako, baka ang anak ko naman ang balikan. Huminga ng malalim si Annalyn, sinusubukang iparating ang kanyang paniniwala sa pamamagitan ng mga salita. Nay, kung mananahimik tayo, bukas, ang mga anak naman natin ang magiging biktima. Pangako po, ililihim natin ang lahat. Pero kailangan nating magkaroon ng ebidensya. Kailangan nating magsama-sama. Dahan-dahan, nagsimulang mabuo ang tiwala. Isa-isa, ang mga tindera ay nagsimulang magsalita. May naglabas ng mga resibo ng ilegal na itong na may kakaibang selyo. Mayroon pa ring nag-iingat ng ebidensya ng bank transfer sa isang hindi kilalang account. At mayroon pang, habang nanginginig, ay nagbigay ng isang audio recording ng boses ni Gardo habang nangingikil. Ang kanyang boses ay magaspang, puno ng pagbabanta. Noong gabing iyon, sa maliit na mesa sa kwarto ng ospital, inayos ni Annalyn ang lahat ng ebidensya, mga piraso ng papel, larawan, audio recordings, lahat ay maayos na inilatag. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang tingin ay matatag. Bumulong siya sa kanyang sarili, kung hindi pa ito sapat, bukas, tatayo ako sa palengke ng mag-isa. Para makita ng lahat, para malaman ng lahat kung sino talaga sila. Kinaumagahan, nakipagpulong si Annalyn sa ilang tindera na handang magsalita sa isang maliit na pwesto. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang ang nagbukas ng kanyang lumang bag. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang ilabas ang ilang piraso ng resibo. Ito, Annalyn. Buwan-buwan silang humihingi ng tong. Kapag hindi kami nagbayad, sinisipan nila ang paninda namin. Minsan, kinukuha nila ang motor namin. Maingat na tinanggap ni Annalyn ang mga papel, seryosong tinitigan ito. Salamat po, Tay. Napakahalaga po ng ebidensyang ito. Pangako, gagamitin ko ito para labanan sila. Isang matandang babae na nakaupo sa sulok ang sumabat na may nanginginig na boses. Sigurado ka bang kaya mo silang labanan? Narinig ko, sina Berto at Gardo, protektado ng hepe. Kapag nagkamali tayo ng hakbang, baka tayong lahat ang makulong. Tumayo si Annalyn, itinaas ang mga dokumento at ang cellphone na may recording. Matalim ang kanyang tingin, malakas ang kanyang boses. Tinulungan niyo na po ako. Ngayon, ako naman ang haharap sa kanila. Bukas, tatayo ako sa palengke. Kung babalik sila, makikita ng lahat kung sino talaga sila. Nagkatinginan ang ilang tindera. Mayroon pa ring nag-aalinlangan, ngunit ang iba ay tila nagsimula ng magkalakas ng loob. Isang binata ang nagsalita sa wakas, kung maglalakas loob kang tumayo sa harap, Miss Annalyn, handa rin kaming mag-record at ikalat para malaman ng lahat. At sa silid na iyon, nagsimulang umusbong ang determinasyon. Alam ni Annalyn na hindi pa tapos ang laban, ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Mula sa pinipigilang takot, dahan-dahang isinilang ang isang bagong tapang. At bukas, sa palengke kung saan nagsimula ang lahat ng kawalang katarungan, ang katotohanan ay isusugal sa harap ng maraming tao.
Tanghali na. Ang palengke ay mas matao kaysa karaniwan. Ang mga bulungan ay kumakalat sa pagitan ng mga pwesto ng gulay, bigas at isda. Marami ang nagkukunwaring abala, ngunit ang kanilang mga tingin ay laging nakatuon sa iisang punto. Si Annalyn Santos, na nakatayo ng tuwid sa gitna ng pangunahing pasilyo ng palengke. Sa kanyang kamay, ay hawak siyang mga dokumento at cellphone na may recording. Puno ng tapang ang kanyang mukha, kahit pa kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Annalyn, sinisira ang ingay ng palengke. Berto! Gardo! Lumabas kayo! Huwag lang kayong magaling sa pambubugbog ng matatanda sa kalsada. Kung tunay kayong mga pulis, harapin ninyo ako sa harap ng lahat ng tao. Agad na natahimik ang palengke. Tanging ang tunog ng lumang bentilador mula sa isang pwesto ang naririnig. Nagkatinginan ang mga tindera. Ang iba ay napalunok, habang ang iba naman ay tumango, nagbibigay ng tahimik na suporta. Hindi nagtagal, narinig ang mabibigat na yabag. Lumitaw si Gardo na may mapanuyang ngiti, kasunod si Berto na kalmadong nagsisindi ng sigarilyo. Ikaw na naman, malakas na tawa ni Gardo. Hindi ka pa ba nadala sa sampal kahapon? Ngayon, dito ka pa nanggugulo. Diretsyong tumingin si Annalyn. Hindi na tinag. Hindi ako nandito para manggulo. Nandito ako para ilantad ang lahat ng kabulukan ninyo. Nakita na ng lahat, narinig na ng lahat. Nasa kamay na namin ang ebidensya. Ibinuga ni Berto ang usok ng sigarilyo diretsyo sa mukha ni Annalyn, saka lumapit ng may tamad na hakbang. Akala mo ba, sa pagsigaw mo rito sa palengke, mapapabagsak mo kami? Bata ka pa, hindi mo alam ang laro. Alam ng lahat dito kung sino ang may kapangyarihan. Ngunit habang nagsasalita siya, sabay-sabay na itinaas ng ilang tindera ang kanilang mga cellphone. Ang mga kamera ay nakatutok, nire-record ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Berto. Napansin ni Gardo ang sitwasyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Hoy! Patayin niyo yan! Gusto niyo bang makasuhan? Ngunit si Annalyn ay humakbang pasulong. Malakas ang kanyang boses. Sige, bantaan niyo pa kami. Sige, sampalin niyo ulit ako sa harap ng kamera. Para makita ng lahat na hindi kayo mga pulis. Mga preman lang kayong nakauniporme. Kumulo ang tensyon sa palengke. Ang mga tao na kanina inanonood lang ay lalong lumakas ang loob na lumapit. Ang kanilang mga cellphone ay nakataas, handang kunan ang bawat segundo. Sina Berto at Gardo ay nagsimulang maipit. Tensyonado ang kanilang mga mukha, kahit pilit pa ring nagpapakita ng kayabangan. Biglang umugong ang sirena mula sa malayo. Ang mga asul na ilaw ay kumikislap habang pumapasok sa lugar ng palengke. Tatlong itim na sasakyan ang biglang huminto sa harap. Bumukas ang mga pinto. 12 miyembro ng PIP Internal Affairs Service, VIC, na nakauniporme ang bumaba na may matatag na hakbang. Nagsigawan ang mga tao, ang iba ay sumigaw sa tuwa. Sa wakas, hulihin niyo na sila, sir. Matagal na kaming inaapi. Isang opisyal ng IFI ang humarap. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Berto, Gardo, arestado kayo sa kasong pangingikil, pananakit, at pag-abuso sa kapangyarihan. Agad na namutla ang mukha ni Berto. Sinulyapan niya si Gardo, mabilis na pinatay ang sigarilyong hawak pa. Gardo, atras muna tayo, bulong niya. Ngunit sumabog sa takot si Gardo. Atras paano? Hindi tayo makakatakas dito. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa isang makipot na eskinita sa tabi ng palengke. Bago pa man makalayo, 2 miyembro ng IFI ang humarang sa kanya. Ang malaking katawan ni Gardo ay pinusasan. Nagpumiglas siya habang sumisigaw, bitawan niyo ako. Pulis ako. Hindi niyo alam kung sino ang boss namin. Ngunit lalong lumakas ang sigawan ng mga tao na para bang ginagantihan ang lahat ng takot na matagal na nilang kinimkim. Lumapit si Annalyn, matalim na itinuro si Berto na ngayon ay tulala na. Kasalanan ninyo. Nakita ng lahat dito. Narinig ng lahat dito. Nasa kamay na namin ang ebidensya. Lumingon ang opisyal ng IFI sa mga tao. Sino ang may ebidensya? Ibigay ninyo ngayon.
Sabay-sabay na itinaas ng ilang tindera ang kanilang mga cellphone, ipinapakita ang mga recording at larawan. Isa sa kanila ang nagplay ng video na malinaw na ipinapakita si Berto na sinisipa ang motor ng isang mamimili, kasama ang boses ni Gardo na marahas na nagbabanta. Tumango ng matatag ang opisyal. Sapat na. Pusasan sila. Sa wakas, hinuli si Berto sa harap ng lahat. Nakayuko ang kanyang mukha, hindi na maitago ang kanyang kayabangan. Si Gardo, na nagpupumiglas pa rin, ay pilit na ipinasok sa itim na sasakyan. Sumabog ang palengke sa sigawan ng tuwa. Ilang kababaihan pa nga ang umiyak habang nagyakapan. Sa wakas, dumating din ang hustisya, sigaw ng isang tindera. Nakatayo ng tuwid si Annalyn. Kalmado na ang kanyang paghinga. Kahit namumula pa ang kanyang mukha, tinitigan niya sina Berto at Gardo na ngayon ay nakayuko at ipinapasok sa sasakyan ng V. Malakas ang kanyang boses, puno ng determinasyon. Hindi ito ang katapusan. Simula pa lang ito. Lahat ng nagtatago sa likod ninyo ay babagsak din. Muling nagsigawan ang mga tao. Sa hangin ng palengke na puno ng sigawan at mga kamera ng mga mamamayan, isang bagong kabanata ang nagsimula. Alam ni Annalyn na 2 piyon na ang bumagsak, ngunit ang malaking utak ay nagtatago pa rin sa likod ng anino ng kapangyarihan. Kinaumagahan, biglang naging abala ang presinto sa Cavite. Ang mga sasakyan ng V ay huminto mismo sa harapan. 12 miyembro na nakauniporme ang bumaba na may matatag na hakbang. Si Annalyn ay kasama sa gitna ng grupo. Matatag ang kanyang mukha, kahit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat. Biglang naging tensyonado ang paligid. Ang mga pulis sa presinto ay nagkatinginan, balisa. Isang opisyal ng ang lumapit sa lobby. Malakas ang kanyang boses na umalinggaw sa silid. Galing kami sa ES National. Gusto naming makausap ng personal si Major Velasco. Sinubukan ng isang pulis na magdahilan. Nanginginig ang kanyang boses. Paumanhin po, sir. Abala po ang hepe. Siya po ay naputol ang kanyang sinasabi ng malakas na sumabat si Annalyn. Huwag kang magsinungaling. Alam kong nandito siya. Palabasin ninyo siya ngayon din ni. Dahil sa ingay, bumukas ang pinto ng isang opisina. Lumabas si Velasco na may kalmadong lakad. Ang kanyang mukha ay mukhang presko. Isang manipis na ngiti ang nakaguhit na para bang walang nangyayaring mali. Anong nangyayari dito? Bakit ang daming tao? Ako si Velasco, ang hepe dito. Anong kailangan ninyo at dala ninyo pa ang vis? Matalim na tumingin ang opisyal ng Major Velasco, hinuli na namin ang 2 tauhan mo, sina Berto at Gardo, na may matibay na ebidensya ng pangingikil at pananakit. At mula sa mga dokumento at recording na natanggap namin, may indikasyon na direkta kang sangkot. Tumawa ng bahagya si Velasco. Umiling. Malinaw na hindi pagkakaunawaan ito. Sina Berto at Gardo, baka lumabis sila, pero wala akong kinalaman dyan. Ako pa nga ang laging nagpapaalala ng disiplina sa mga tauhan ko. Lumapit si Annalyn, inilagay ang mga dokumento at cellphone sa ibabaw ng mesa. Malinaw na narinig ang kanyang boses. Nandito ang ebidensya. Dokumento ng field operation na may pirma mo. Recording ng testimonya ng mga tinderang kinikilan. At recording din ng boses ni Gardo na binabanggit ang pangalan mo bilang atasan na nag-utos. Biglang nawala ang ngiti ni Velasco. Tumigas ang kanyang mukha. Kahit mabilis niyang tinakpan ito ng malamig na kilos, ang kanyang tingin ay napunta kay Annalyn. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ang pag-akusa sa isang opisyal ng pulisya ng walang basehan ay delikado. Maaari kang makasuhan kung peke ang ebidensya mo. Hindi natakot si Annalyn, diretso ang kanyang tingin. Kung mali ako, bakit mukha kang takot ngayon? Biglang natahimik ang silid. Ilang pulis ang yumuko, ayaw makisali. Lalong tumindi ang tensyon nang sabihin ng opisyal ng Major Velasco, hanggang sa magkaroon ng kalinawan, sasama ka sa amin para sa investigasyon. Opisyal na utos ito. Dahan-dahang tumayo si Velasco. Puno ng tensyon ang kanyang mukha, ngunit pilit pa ring pinapanatili ang kanyang otoridad. Sige, kung iyan ang gusto ninyo.
Pero binabalaan ko kayo, naglalaro kayo sa apoy. Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin na nagpatindig ng balahibo ni Annalyn. Habang dinadala si Velasco palabas, nakita ni Annalyn mula sa bintana, sa labas, isang lalaking nakaitim na Amerikana ang nakatayo sa malayo, may isinusulat sa isang maliit na kwaderno, saka mabilis na umalis. Hindi niya ito kilala. Ngunit ang presensya nito ay malinaw na nagpapahiwatig na may iba pang mga matang nagmamasid. Mahigpit na hinawakan ni Annalyn ang kanyang cellphone. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang pagbagsak ni Berto at Gardo ay simula pa lamang. Ngayon, ang utak sa likod ng uniforme ay nagsisimula ng malantad at bawat hakbang pasulong ay nangangahulugang mas lumalapit siya sa mas malaking panganib. Ang labas ng presinto ay napuno ng mga kamera at mamamahayag na kaninang umaga pa naghihintay. Nang sa wakas ay ilabas si Velasco sumabog ang mga tao sa sigawan at kislap ng mga kamera. Si Annalyn ay nakatayo sa tabi ng mga opisyal. Namumula pa rin ang kanyang mukha dahil sa emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. Isang mamamahayag ang agad na nag-abot ng mikropono. Miss, ikaw ang saksi at biktima. Ano ang gusto mong sabihin sa publiko? Huminga ng malalim si Annalyn at malakas na umalingaw ang kanyang boses. Ako si Annalyn Santos. Isa lang ang gusto kong sabihin. Hindi na dapat matakot ang taong bayan sa mga pulis na umaabuso sa kanilang uniforme. Ang tunay na pulis ay nagpoprotekta sa mamamayan, hindi sila kinikikilan. At hindi ako titigil hanggat hindi nalalantad ang buong katotohanan. Palakpakan ang narinig mula sa mga taong nanonood. Ang iba ay sumisigaw ng suporta, ang iba naman ay umiiyak sa tuwa. Ngunit sa isang sulok, isang lalaking nakaitim na Amerikana ang tahimik na nakatayo. Blanko ang kanyang ekspresyon, matalim ang mga matang nakatingin kay Annalyn, saka tumalikod at umalis ng walang imik. Hindi nagtagal, lumapit ang isang opisyal ng at marahang tinapik ang balikat ni Annalyn. Kailangan naming maging tapat. Sa mga dokumentong sinuri namin, may isang bagay na kakaiba. Ang pangalan ng tatay mo Biglang namutla ang mukha ni Annalyn. Ang pangalan ni tatay? Seryosong tumango ang opisyal. Hindi namin alam kung totoo ito o gawa-gawa lang, pero ang kalaban ninyo ay mas matalino kaysa sa inaakala natin. Mag-ingat ka. Huwag kang basta-basta magtiwala kahit kanino. Ang mga salitang iyon ay nagpakabog sa dibdib ni Annalyn. Nang bumalik siya sa ospital noong gabing iyon, ang mukha ng kanyang ina ang nagpaalala sa kanya ng lumalaking panganib. Si Aling Ellen, na unti-unti nang gumagaling, ay tumingin sa kanyang anak na may mga matang puno ng pag-aalala. Anak, huwag kang masyadong lumayo sa paglaban sa kanila. Natatakot ako na baka ikaw na ang puntiryahin nila. Hinawakan ni Annalyn ng mahigpit ang kamay ng ina. Nanginginig ngunit matatag ang kanyang boses. Inay, dahil po sa inyo, dahil kayo ang naging biktima, hindi po ako pwedeng tumigil. Kung titigil ako, ano pa ang saysay ng lahat ng ito? Habang nag-uusap sila, isang text message ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Maikli ngunit tumama sa kanyang puso. Akala mo nanalo ka na? Mga piyon lang ang lahat ng nahuli. Ang totoong utak ay mas malapit sa pamilya mo kaysa sa inaakala mo. Binasa ito ni Annalyn ng paulit-ulit. Kumakabog ang kanyang puso. Mas malapit sa pamilya ko, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Bago pa man niya maisara ang mensahe, isang bagong larawan ang lumitaw sa screen. Larawan ng kanyang ama, si Cardo Santos, na nakikipagkamay sa isang general sa Maynila. Seryoso ang mukha nilang dalawa na para bang may pinagkakasunduan. Agad na nataranta si Annalyn. Tinawagan niya ang kanyang ama. Tay, anong ibig sabihin ng litratong ito? Bakit kasama ka sa dokumento nila? Baka, Tay. Mabilis na pumutol ang boses ni Cardo. Mabigat ang tono. Annalyn, makinig ka sa akin. Huwag mong paniwalaan ang lahat ng nakikita mo. Maaaring gawa-gawa lang yan. Gusto nila tayong bitagin. Ngunit hindi kontento si Annalyn sa sagot. Tumaas ang kanyang boses, puno ng emosyon. Pero bakit lumabas ang pangalan mo, Tay? Bakit may litratong ganito? May itinatago ka ba sa akin?
Ilang segundo ng katahimikan, tanging ang mabigat na paghinga ni Cardo ang naririnig. Pagkatapos, sinabi niya ng mahina ngunit matatag, Annalyn, may mga bagay na hindi ko pa pwedeng sabihin sa iyo ngayon. Maniwala ka, mas komplikado ito kaysa sa inaakala mo. Tumulo ang luha ni Annalyn. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong. Totoo bang bahagi ang kanyang ama sa kanila, o pinoprotektahan lang siya sa paraang hindi niya maintindihan? Bago pa man magkaroon ng sagot, biglang naputol ang tawag. Ang screen ng kanyang cellphone ay nagpakita ng maikling salita, na wala ng signal. Tinitigan ni Annalyn ang screen na may maputlang mukha. Ang tahimik na waiting area ay tila nakakasakal. Na para bang ang mga pader ay nakikinig sa kanyang mga lihim. Sa labas, palalim na ang gabi. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang kahit nahuli na sina Berto, Gardo, at maging si Velasco, ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang.